Nakanood na ba kayo nung video ng mga batang millennial at mga Gen Z na nag-early retirement or micro-retirement na tinatawag? Totoo ba talaga yun? Malamang hindi applicable sa lahat yung mag-retire ng maaga or yung mag-break sa pagtatrabaho every 2 to 3 years. Pero tignan natin yung mga sinasabi nila kasi ako, naku-curious talaga ako dito eh. Hindi ko alam kung ilang taon na kayo pero ako 40 anyos na ako mahigit. At nung bata pa ako, nakita ko yung napakasimpleng script ng buhay para sa isang ordinaryong tao. Siyempre, magsisimula ka sa pagiging bata, mag-aaral ka, gagraduate, magtatrabaho, magpapamilya at patuloy na magtatrabaho usually sa parehong kumpanya o sa parehong klase ng trabaho hanggang umabot ka ng 60 or 65 years old at pag nandun ka na, tsaka mo na may enjoy yung bunga ng lahat ng sakripisyo at pagod na ginawa mo ng ilang dekada ng buhay mo. Dahil finally, retired ka na at hindi mo na kailangan sabihin yung mahiwagang katagang, "Hay, Lunis na naman." At sinabi ko na ordinaryong tao dahil kung anak mayaman ka or may successful kang negosyo o nanalo ka ng loto, malamang hindi mo na kailangang maghintay ng retirement para makarelax-relax. Sana all, no? Ako, nakita ko yung parehong magulang ko kung paano sila gumising ng umaga, pumasok sa kani-kanilang mga trabaho, umuwi ng gabi para manood ng TV pagkatapos namin kumain, tapos matulog at gumising ulit para ulit-ulitin lahat yun. Tapos may happy-happy tuwing weekend, paminsan-minsan may bakasyon kami sa beach at pag holiday ng Pasko, may get-together kasama ng mga kamag-anak namin. At ilang dekada nila ginawa yun. At ngayon, parehong retired na yung magulang ko at nakikita ko sila na masayang ini-enjoy yung bawat araw na walang iniisip na trabaho at okay naman sila kahit papano. Yun yung typical na blueprint or landas ng buhay ng karamihan ng tao. At wala naman akong nakikitang mali dyan. Napakasimple at napakadaling intindihin. At sa totoo lang, tinatahak ko ngayon yung parehong direksyon na tinakbo ng buhay ng mga magulang ko pagdating sa pagtatrabaho. Isang dekada na lang kasi mahigit kung suswertihin ako at abot ako sa ganong edad, magiging 60 anyos na ako. Pero pag iniisip ko, kalahati na ng buhay ko pagka-graduate ko simula nung nag-umpisa ako magtrabaho ng full-time, nagtatrabaho at naghahanap buhay na ako. At minsan, hindi ko rin maiwasang itanong na, yun na ba yun? Yun na ba yung buhay? Narinig niyo na ba yung kasabihan na, choose a job you love and you will never have to work a day in your life? Kumbaga, kung yung trabaho daw na pipiliin mo ay naaayon sa hilig mong gawin at nakakapagpasaya sa'yo yung bagay na yun, hindi mo daw mararamdaman yung pagod at bigat ng trabaho araw-araw. Well, may point naman. Totoo naman yun. At sa isang ideal world, sa isang perpektong mundo, dapat sana lahat ng tao masaya sa ginagawa nilang trabaho. Diba? Yung tipong imbis na matamlay ka tuwing Lunes, ganadong-ganado ka at excited kang pumasok sa trabaho. Kaya lang, sa realidad ng buhay, hindi makatotohanan na lahat ng tao ay masaya sa propesyon nila. Hindi sa lahat ng sitwasyon. Una, hindi lahat ng trabaho ay makabuluhan or fulfilling. Karamihan ng trabaho ay paulit-ulit. Merong mga nakakapagod na pisikal ang gawain, meron ding trabahong nakakaubos ng emosyon at utak. Ako, ilang taon ako sa customer service, yung trabahong kailangan mo maging masaya kahit wala ka sa mood. Ang hirap nun. At may mga trabahong wala talagang growth or walang pag-unlad or walang kalayaan kasi lahat dinumero. Pero kailangan may gumawa ng mga trabaho na yun. Yung kasabihan na someone has to do it. Kasi karamihan dyan sa mga trabaho na yan ay kailangan sa society, kailangan sa mundo. Kagaya ng taga-kolekta ng basura, mga tao sa mga factories at kahit mga nagtatrabaho sa mga opisina. Unless magawa na ng AI robot lahat yan. Siguro pagdating ng panahon. Pero malamang hindi din natin gugustuhin magawa lahat yan ng robot kasi mawawala naman tayong mga tao ng pagkakataong kumita. Di ba? Isa pang dahilan kung bakit hindi lahat ng tao masaya sa trabaho is yung minsan, hindi tugma yung kakayahan, yung talent or yung skills nila sa trabahong nakuha nila. Maraming tao ang tumatanggap ng trabaho hindi dahil gusto nila, kung hindi dahil kailangan nilang kumita. Meron ding mga tao na ang gusto talaga nila is maging musician, painter, writer or artista. Pero dahil hindi stable ang kita or hindi malaki yung bayad sa umpisa, kumukuha sila ng ibang trabaho para lang may panggastos sa mga pangangailangan. At dahil hindi talaga yun yung passion nila at hindi yun yung nag-i-enjoy silang gawin, hindi sila ganun kasaya habang nasa trabaho at kadalasan
pinipilit lang nilang tapusin ng kada araw ng shift para sa pera. Meron ding hindi masaya sa trabaho dahil nagbago na yung mga interest nila o yung mga priorities nila sa buhay. Halimbawa, nung nag-uumpisa ka, ang gusto mo kumita ng malaking pera kaya tinarget mo lahat ng promotion. Pero nung tumagal, mas naging priority mo na yung oras sa pamilya kaya hindi ka na masaya kasi naipit ka na dun sa isang posisyon na masyadong demanding at nakaka-stress. Pwede ding dahilan yung hindi magandang kultura sa pinagtatrabahuhan ng isang tao. Meron talagang management na toxic, merong mababa magpasweldo, or may mga kumpanyang hindi binibigyan ng halaga yung mga empleyado nila. At higit sa lahat, isang malaking dahilan ng hindi pagiging masaya sa trabaho ay yung pag-iisip nating mga tao mismo, yung psychology natin bilang tao. Tinatawag ng mga psychologists yan na hedonic treadmill. Dumadating kasi yung punto na nasasanay tayo sa isang bagay at nagiging ordinaryo na lang to. Kahit ganong kagandang trabaho pa yan, kahit yan pa yung pinangarap mong trabaho, dream job mo or yung sobrang laki ng sweldo. Yung excitement or yung saya, hindi tatagal forever. Dadating at dadating yung punto na maboboard ka, na may stress ka at mapapagod ka. Siguro nakarinig na kayo ng storya ng mga sikat at mayaman na mga sports athletes, mga artista, mga celebrity, mga musicians, or kahit yung mga doktor na sumusweldo na malaki or yung mga sikat na entrepreneurs or negosyante na napapagod din, di ba? May mga nagsasabi na nakakaranas sila ng lungkot, mental health issues, sobrang pressure at pagod kahit malaking bayad sa kanila. Yung magaling na singer na si Adele, kilala niyo naman siguro siya, daming magandang kanta niyan. Malamang ultimate dream job niya yung maging sobrang sikat na singer. At nakuha niya yon. Kasama pa yung maraming pera at tinitingala siya ng maraming tao. Nagawa niya yung hilig niya at kumikita siya ng malaki galing sa music niya. Pero siya mismo nagsabi na yung walang tigil na pag-perform, yung pressure, yung kawalan ng privacy, at kinapagod niya ng husto at kinailangan niyang mag-break ng matagal. Parang 6 years ata yung pagitan ng 2 album niya at may mga ilang taon siya na hindi nag-perform sa stage. At ngayon, alam ko nakabreak ata siya since November 2024 pa at walang nakakaalam kung kailan siya ulit babalik sa pagkanta. Sipin mo yun, dream job ng maraming singer yung naabot niya. Pero nakakaumay din pala, no? So kung feeling mo na burnout ka, na-stress o napapagod ka sa ginagawa mo sa trabaho, wag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Kahit yung mga taong nasa trabahong pinangarap nila, nakakaranas din pala ng ganun. So, ito yung pinupunto ng mga batang millennial at ng mga Gen Z. Since alam na natin na tayong mga tao, darating at darating yung time na kahit anong trabaho pa yan, ay mapapagod tayo, mababurnout at mauumay. Kailangan pa ba daw nating hintayin yung typical na retirement age na 60 to 65 years old para makapag-relax? Merong mangilan-ngilan na kumpanya o trabaho na nagbibigay ng sabbatical or yung matagal na paid leave sa mga empleyado nila. Usually 6 months or 1 taon after mo magtrabaho ng tuloy-tuloy sa isang kumpanya ng mga 5 or 10 years. Depende sa patakaran nila. Ang mangyayari, pwede kang makabalik sa parehong posisyon at parehong kumpanya after nung matagal mo na break or bakasyon. Pero iilan lang yung kumpanyang nag-o-offer niyan at depende pa kung nasa mataas na posisyon ka. At sa buong buhay ko, 1 tao pa lang yata yung narinig kong nakapag-sabbatical. At oo, karamihan sa kumpanya may paid vacation leaves. So pwede kang mag-schedule ng mga araw na hindi ka papasok tapos bayad ka. Usually 15 or 20 days sa 1 taon. Depende sa kumpanya. Tapos may mga official holidays din na walang pasok. Pero sa karamihan sa ating mga tao, bitin yan di ba? Kulang Ang gusto natin yung mahabang bakasyon na mala Adele. Di ba yung mga 2 hanggang 4 na taon na break bago ka bumalik ulit sa pagtatrabaho? Yan yung micro-retirement na sinasabi nila. Yung micro-retirement or yung mini-retirement, yan yung pagkuha ng pagitan na pahinga habang nagtatrabaho ka pa. Parang puputulin mo yung pagtatrabaho mo, tapos magpapahinga ka ng 3 hanggang 6 na buwan or 1 year or 2 years para mag-travel, mag-aral ulit, or gawin yung mga personal projects mo, or pwede din, wala kang gawin. Gusto mo, matulog ka buong araw, pwede rin yun. Tapos nun, babalik ka ulit sa pagtatrabaho.
So yun nga, magtatrabaho ka ulit ng mga 2, 3 taon or 5 taon, depende sa kung anong kaya mo. Tapos, babalik ka ulit sa pagiging retired. Tapos, pwede mo siyang gawin buong buhay mo. Yung ganong klaseng tigil, balik trabaho, tigil, balik. Para kang nag-i-installment ng retirement. At ang purpose daw nito is para masulit mo yung buhay. At magawa mo kung ano man yung mga gusto mong gawin habang may lakas ka pa. So, ang malaking tanong, paano yung panggastos mo, di ba? Again, kung ordinaryong tao ka lang na umaasa ka sa buwan-buwan na sweldo, paano yun? So, ang mga typical na ginagawa nila, number 1 is mag-ipon ng matindi. Karamihan, nag-iipon sila ng 30, minsan 50% pa ng sweldo nila buwan-buwan. Halimbawa, yung simpleng example lang. Bawa, single ka, 25 years old ka pa lang, tapos pagpalagay na nating sumusweldo ka ng neto ng 30,000 a month. Tapos matindi talaga yung kagustuhan mo na mag-micro-retirement kaya tinatabi mo is 50%, so 15,000 per month ang savings mo. Sa 3 taon, yung 15,000 per month mo magiging 540,000 after 3 years. Ngayon, depende sa kung gaano ka kagastos ang cost of living mo, kung ano yung itatagal ng 540,000 na naipon mo pag nag-micro-retirement ka. So, kung matipid ka, baka mapatagal mo yun ng 1 o mga 2 taon pa. Ngayon, kung magastos ka, magta-travel ka, halimbawa, baka 6 months pa lang, ubus mo na yun. So, pwede talaga to kung magaling kang mag-ipon at kung kaya mo yung matipid na pamumuhay. Ang isa pang diskarte nila is kumuha ng extra income. O sa side hustle, or pwede ka rin mag-freelance or online business. Yung iba naman kumukuha ng mga short-term investments. Basta humanap ka ng way at ng paraan para mas mapabilis at mas madagdagan yung ipon mo na pang mini-retirement. Pwede ka ding tumira sa mas matipid na lugar. Yung iba magtatrabaho sila sa city, sa Maynila halimbawa. Tapos pag naka-micro-retirement sila, doon sila sa probinsya titira. So masahaba yung mararating ng perang ipon mo kasi mas mura yung mamuhay sa probinsya kumpara sa city. Yung early retirement naman na binanggit ko kanina is halos pareho din ng micro or yung mini retirement. Pero ang malaking kaibahan is hindi ka nababalik sa pagtatrabaho. Yung micro retirement kasi is trabaho, tigil, trabaho, tigil. Yung early retirement, trabaho, 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 tapos tigil na. Wala nang balikan. Pero imbes na 60 to 65 years old, mas maaga. Kung gaano kaaga is depende sa maiipon mo at kung gaano ang expected mong gastos or cost of living after mo mag-early retirement. Pag nag-search ka sa online, marami kang makikitang iba't ibang diskarte, mga computation at mga grupo na nag-share ng ginagawa nila para makamtan yung pangarap nilang micro-retirement or early retirement na tinatawag. At mai-inspire ka talaga at maiinganyo ka pa sa mga kwento ng iba na nakagawa na nito at mapapaisip ka talaga eh. Pero syempre, gaya ng sabi ko kanina, hindi para sa lahat to. Maraming pwedeng maging problema eh. Syempre, unang-una, pwede kang maubusan ng pera or pwedeng magkamali ka ng tansya. Pagkain, renta, hulog sa bahay, mag-health card ka ba, may babayaran ka ba buwan-buwan, paano pag may nagkasakit, may emergency, may kotse ka bang gagamitin or balak mo mag-commute lang, paano yung pang-maintenance pag may sasakyan ka. Tsaka, paano kung may pamilya ka at hindi ka single kagaya ng example ko kanina? Siyempre, mas magiging komplikado at sigurado mas malaking pera ang kakailanganin mo kung gusto mo talagang ipilit to. Baka mamaya, ang dahilan mo kaya ka nag-micro or early retirement is para makapag-relax pero dahil sa mga hindi inaasahang gastos, mas lalo ka lang ma-stress, di ba? Wala din. Isa pang problema dun sa micro-retirement naman is yung pagtigil sa trabaho, minsan hindi madaling ipaliwanag sa resume. Pag oras na halimbawa kailangan mo nang bumalik sa pagtatrabaho at nag-a-apply ka na ulit, kailangan mo ipaliwanag ng maigi kung ba't ka nahinto. Tsaka kung nasa larangan ka na mabilis yung takbo ng pagbabago, halimbawa nasa technology, IT or engineering ka, may posibilidad na maiwan ka sa mga bagong kaalaman. Mamaya pagbalik mo hindi na pala ginagamit yung alam mong skill. At hindi din ganun kadaling magpalipat-lipat ng trabaho lalo na kung ikaw yung tipo na hindi sanay na laging apply ng apply. So depende talaga kung anong mas importante sa'yo.
Tsaka yung iba na nagtatry ng micro-retirement is nahihirapan sila na baguhin yung isip nila ulit after nilang ma-experience yung kalayaan ng walang gumigising na alarm clock. Isipin mo, after mong magbakasyon ng 6 months or 1 year, halimbawa, hawak mo yung oras mo, walang schedule, walang boss, tapos babalik ka ulit sa ganun. Mahirap din yung adjustment kasi nasasanay tayo sa routine bilang tao. Kaya kung ayaw mo ng micro or early retirement agad, may iba naman ang ginagawa is yung tinatawag na semi-retirement. Ibig sabihin, hindi ka totally titigil sa trabaho. Ang ginagawa nila is kukuha sila ng ibang trabaho na mas magaang, pero may pumapasok pa din na pera para hindi puro labas. So pwedeng part-time work, imbis na 40 hours sa isang linggo, gawin mong 15 or 25 hours na lang. O kaya imbis na 5 araw sa isang linggo ang pasok mo, humanap ka ng trabaho na 3 days a week lang. Pwede din mag-freelance, consulting, or maging coach or teacher ka. So gagamitin mo pa din yung kakayahan mo or yung skills mo, pero mas may control ka na sa oras mo at kung ilang kliyente lang ang kukunin mo. So pwede rin magtayo ka ng small business or online shop, halimbawa na hindi full-time, pero may pumapasok ka pa din na income. So, gaya ng maraming bagay sa buhay, depende talaga . Oo, importante yung pera, panggastos, para sa pangangailangan natin, sa mga gusto nating bilhin, pangplano o pangproteksyon, sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Importante talaga siya. Pero, tingin ko, mas mahalaga pa din kung paano natin gagamitin yung oras at yung lakas na meron tayo ngayon. Maikli lang ang buhay at hindi natin alam kung ilang taon lang tayo sa mundo. Okay sana kung lahat tayo siguradong aabot sa typical na retirement age. At sana malakas pa tayong lahat pagdating natin sa edad na yon para ma-enjoy natin yung lahat ng pinaghirapan natin. Pero hindi nga sigurado yun . Ang sigurado ay kahit anong gawin natin, kahit maging limpak-limpak pa yung pera natin dahil sa kakatrabaho ay hindi na natin maibabalik yung mga oras na lumilipas. Siguro kung may pangarap ka, kung may gusto kang gawin, kahit hobby lang yan or gusto mong mag-travel kasama ng mga mahal mo sa buhay, kung may gusto kang tapusin na kanta, or kahit simpleng oras lang na gusto mong i-spend kasama ng pamilya mo. Siguro, kailangan nating gawan ng paraan. Kailangan hanapan natin ng paraan. Kahit hindi perpekto, kahit hindi sobrang laki ng ipon. Ang mahalaga, tingin ko, ay yung piliin natin at sulitin natin yung buhay at yung lakas na meron tayo hanggat nandyan pa. Hindi natin makokontrol kung ilang taon lang ang meron tayo. Pero makokontrol natin kung paano natin gagamitin yung oras na meron tayo. Kaya micro-retirement man yan, early retirement or semi-retirement or kahit simpleng pahinga lang. Yung mahalaga, yung gawin natin yung mga desisyon base sa kung ano yung tunay na mahalaga para sa atin. Ako, natutuwa ako na may mga ganitong ideya . Kasi nung lumalaki ako, nung teenager ako hanggang nung 20 anyos ata ako, wala naman akong naririnig na mga ganitong konsepto sa buhay . At dahil nga ngayon sa internet, maraming mga taong nakakapag-share ng iba't ibang paraan nila at diskarte sa buhay kaya nakakatuwa din na mapanood at makita. Pero sa totoo lang, feeling ko masyado na akong matanda para sa micro-retirement. Masyado na akong nasanay na may trabaho at kung puputulin ko yun para mag-break ng 1 taon tapos para babalik ulit ako, maghahanap ulit ako ng bagong trabaho, medyo nakaka-stress na pag iniisip ko . Pero yung early retirement, parang malakas yung dating sa akin . Kung makapag-retire sana kami siguro ng 50 years old imbis na 60 years old, parang sarap isipin . Pero siguro hindi full retirement. Siguro semi-retirement siguro. Yung maghahanap pa din kami ng ibang pagkakakitaan na hindi masyadong tali sa oras. Ewan ko. Siguro mag-YouTuber na lang ako. Okay kaya yun? Kayo, ano sa tingin nyo? Meron ba sa inyong nakagawa na nito or gumagawa nito ngayon? Baka naman gusto nyong i-share. Pahingin naman kami ng mga tips tsaka mga diskarte dyan. Salamat sa panonood.